Okay, tama-tama. Verse 22, taglamig. Taglamig na. Okay? So, sabay-sabay nating basahin mula verse 22 sa Tagalog hanggang verse 29. 1, 2, 3. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." Verse 25, sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin." Verse 26, "Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." Verse 27, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Verse 28, "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman." Verse 29, pakibasa. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong biyaya na ang bawat isa ay dinako mo rito. Ang iyong kalooban, dalangin ko Panginoon sa pakikinig ng iyong salita, ang bawat isa ay matuto, makilala ka, higit pa sa pagkakakilala nila ngayon at kahapon. Nawa ang bawat isa ay lumago sa iyong salita sa umagang ito. Pagkalooban mo ng focus ang bawat isa at higit sa lahat, matandaan ang mga dapat matutunan at dapat maisabuhay sa umagang ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So John chapter 10, nakikita natin na sino si Jesus. Sige po, makakaupo na po kayo. Unless gusto niyo tumayo habang nagpipreach ako, pwede rin. Okay. So, sa buong chapter 10, ay isang kapahayagan na naman, no, patungkol kay Jesus, na nag-umpisa noong John chapter 9, sa huling verse ng John chapter 9, "Sino ka?" No? Sabihin mo sa amin, sino ka? At inumpisahan ni Jesus sa John chapter 10, "Ako ang pintuan. I'm the door." Okay, so, hindi yung sinabi ni Jesus para hindi maintindihan ng mga tagapakinig niya o ng mga kausap niya o ng mga Hudyo, kundi upang ma-connect nila ang gustong ipahayag ni Jesus. Yung kanilang sarili, yung kanilang nalalaman, at ito ay ma-connecta ni Jesus sa kung sino talaga siya. At ang sumunod ay ano? Ang mabuting pastol. Ngayon naman, ang topic natin is si Jesus ang Kristo. So, doon naman ang issue. Dahil, okay, ikaw pala ang pintuan, so ibig sabihin, ikaw ang nangangalaga. No? Alam nila yon na ang tinutukoy ni Jesus ay ang proteksyon o pangangalaga ng Diyos. At ang pagiging mabuting pastol, alam din nila na tinutukoy nito ay ang Diyos na siyang nagpastol sa kanilang mga ninuno noong unang panahon, na hanggang sa panahon na ito ay iyon ang kanyang ginagawa. Ngayon, isang direktang usapin ngayon, siya ba ang Kristo? Yan. Kaya number 1, ang mapanghamon o mapaghamong tanong ng mga Hudyo. Verse 23 to 24, sabi nga dyan, no, taglamig. Sakto, kanina paggising ko, ang lamig. Okay? Sabi ko nga, sana makabangon ang lahat. Okay? Sana makabangon ang lahat at makapagsimba. Praise God. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Okay? Meron tig-30 po. Meron tig-6 na po, pero wala pa tayong tig-100. Okay? So, sabi dyan,
At that time, the Feast of Dedication took place at Jerusalem. It was winter. Tagalog, taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. So merong pista. So another feast. Ngayon, no? Ano yung mga natutunan nating feast dito sa John chapter 10? Okay? Feast of Tabernacles o Feast of Booths. Ano pa? Yung lighting, yung water. Ngayon, meron pang isa. Pista ng pagtatalaga ng templo. Alam niyo ba, ang Feast of Dedication commemorated the rededication. Baga, inaalala nito ang pagdededicate ulit ng templo noong 164 BC. Wala pa si Kristo, kaya BC. After Antiochus the fourth, Epiphanes made it unholy. So, ibig sabihin, nung hindi pa pinapanganak si Kristo at the time between Malachi, sa time ni Malachi, hanggang doon sa, hindi pa umabot ng Matthew o yung kapanganakan ni Jesus, nagkaroon ng maraming pananakop sa bansang Israel. Okay? At doon, yung templo ay, siyempre, nabalasubas, hindi na siya naging templo, parang hindi ko alam kung ano ng mga ginawa doon ng mga mananakop sa kanila. And then yung time nito is, may ilang mga nag-revolt, no? Ito yung time ng Maccabees, makikita natin yan sa canons na hindi kasama sa ating Biblia, but it is historically, merong revolusyon na nagaganap mula time ni Malachi hanggang doon sa kapanganakan ni Jesus for 400 years. For 400 years, walang propeta. Walang pangungusap ang Diyos sa kanila. And then the last prophet came in, John the Baptist. Okay, so sa panahon ng 400 years, ito ang nangyari. So itong Feast of Dedication ay hindi itinalagaan ng Diyos, hindi inutos sa kanila, kundi ito ay ginawa ng yung mga naging tagapagturo ng kautusan. So meron silang Feast of Dedication kasi, okay, sige, simula ngayon, ang templo ay gagawin na ulit nating templo. Diyan na ulit tayo mag-gather. Diyan na ulit, gagawin na ulit natin yung dating ginagawa, rededication. Okay? So ngayon, tinatawag itong Hanukkah. Hanukkah. Although kahit hindi kayo interesado, pero sa punto ng Hudyo, isang malaking bagay para sa kanila ang mga pistang yan kasi kino-commemorate niyan upang maalala nila ang mga pangyayari sa kanila. More of the feast doon is mga pangyayari doon sa wilderness, na kung saan ang ginawa ng Diyos sa kanila na sila ay binigyan ng tubig, binigyan ng tinapay, binigyan ng liwanag, binigyan ng covering sa init. Yun yung kanilang inaalala. Ang purpose ng Diyos is upang patuloy nilang maalala ang Diyos. Kayo po ba, ano ba ang ginagawa natin upang patuloy nating maalala ang Diyos? That's what the point. Kaya sabi dito kanina, no, do this in remembrance of me. That's another way for us to remember that we are sinners and we are saved by grace through Christ. At kaya tayo nagtitipon-tipon dito upang maalala natin na tayo ay dating mga nasa labas, ngayon ay nasa loob na. Na inaalala upang patuloy natin maalala, kaya tayo ngayon nakikinig ng salita ng Diyos upang madagdagan ang ating kaalaman, upang maalala rin natin ang mga bagay patungkol sa Diyos. And that's a good thing. Yan ang isa sa pinakamahalagang nangyayari sa buhay ng isang tao. Ang pinakapangit na pangyayari sa buhay ng isang tao ay ang makalimot. Ang pinakamaganda dito ay ang makaalala, lalo na pagdating sa Diyos. Ano ba nangyayari kapag ang tao ay nakakalimot?
Wawa, gumising kayo, nakalimutan nyo magbihis. Nakalimutan nyong kumain. Nakalimutan nyong uminom. Nakalimutan mong huminga. And it's a good thing for us na merong pagpapaalala sa atin. Kaya huwag niyong titigilan ang isang bagay na nagpapaalala sa iyo ng bagay o mga katotohanan patungkol sa Diyos. Dahil tayo bilang mga tao ay sadyang natural na makakalimutin. Si Adan nga, sinabihan lang na huwag mong kakainin ito, isa pa lang ang utos, nakalimutan. Ngayon, ang gusto ng tao, 10 utos. Okay? Pero ang solusyon doon is sa patuloy na pagkilala, patuloy na paggawa, hindi natin makakalimutan, bagkus tayo ay lalong tatatag. So I encourage you to pay attention dahil ito ay magpapaalala sa atin, sino ba si Kristo sa ating lahat? Sa iyo, personally. Okay? So ang mga pangyayari dito is kaya isinulat ito ni Juan, dinlagay niya pa yan, the Feast of Dedication, he notes it. Kasi ito ay isang panahon kung saan, okay, forget about this, but remember Christ. It's time for Christ to take over yung mga ginagawa ng tao na mas mahalaga si Kristo sa lahat ng yan. Religious activities. Christ is better than that. Sa Jewish calendar, itong Hanukkah falls on December. Sakto, December ngayon. Sakto yung John chapter 10 natin. Hanukkah was celebrated with feasting, may music, may rejoicing, and sacrifices. The feast is also known as the Festival of Lights. Kaya po yung Hanukkah is parang ilawan. Claiming that a miracle provided for enough holy oil for the lighting of the temple menorah for all 8 days of the festival. Alam niyo yung menorah? Yung ilawan na merong parang ilawan ni David. Yun, yung basta ganun. Meron ako sa bahay. kay Pastor Iking pa yun. Okay? So, on a specific occasion, day, and place, sabi pa niya, it was winter, malamig. Kaya si Jesus ay pumunta ngayon naglakad doon sa portico ni Solomon kasi malamig na eh. Okay? Normally, hindi na siya magpipreach sa damuhan. Hindi siya magpipreach sa open area. Ngayon, kung saan, yung mga nakikinig, hindi makakapag-concentrate kasi malamig. Buti pa sa atin, malamig. Okay? It was winter. So, merong cold weather. At that's why Jesus walked on the eastern side of the temple kung saan merong bubungan, sheltered area of Solomon's porch. Pag sinabing temple, denoting a larger temple area. Itong Solomon's porch ay ginagamit kasi ito ay merong bubungan. Itsura. Pakita mo nga itsura ng portico ni Solomon. Yan. So itong may mga, ano na yan, lakaran yan. Okay? Pakita mo yung mas malaki. Gagawa tayo ng church. Ganyan ang itsura. Next. Sa isang picture. Yung nandun ako. So, yan yung temple. So, nandun yung Solomon's Porch. Yung may rehas-rehas na yon. Dalawa yan. East and west. Okay? So, saan daw ang sabi naglakad si Jesus? Sa east. Ba? East. Okay, kaya siya dyan. Normally, nandito malamang siya nagpipreach sa may mas open. Dahil malamig, munta sila doon sa portico ni Solomon. At yung portico na yan, dyan din madalas nag-gather ang mga believers. Nung bago pa sila ay ikalat o yung dispersion. At sa Acts 3:11, dyan din nagpagaling si Peter at si John ng isang lumpo, a lame man, dito sa Solomon's Porch and preach to a large crowd that had gathered there. So madalas doon sila nagtitipon sa templo. At doon sa templong yun, doon nagkakaroon ng
usapin. So ano ang ginawa nila kay Jesus? So ano sunod na nangyari sa lokasyon na yan? Dito magkakaroon ng diskusyon na naman sa pagitan ng mga Hudyo at ni Kristo. Ano ang issue? Kung si Jesus nga ba ang Kristo. Bagong issue ba yon? Hindi. Pero another issue pa na naman para sa kanila. Verse 24, pinaligiran siya. Wow, sikat. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya. Anong sabi sa kanya? Hanggang kailan mo kami paghihintayin? How long will you keep us in suspense? Nakakapagtaka lang kasi bakit sinasabi nila dito na suspense o paghihintayin? Tanungin ko po kayo sa natapos nating mahigit 9 na chapter dito sa aklat ni Juan. Sino ba si Jesus? Anong natutunan niyo? Sino ba si Jesus? Na ba't dumating pa dito sa chapter 10, ba't sinasabi pa ng mga tao, ba't nga kailan mo kami paghihintayin? Natandaan natin, si Jesus, alam niya kung ano ang nilalaman ng kalooban ng tao. He knows what that question wants to point out. So dito nakikita natin, itong mga taong to na sila rin naman talaga, ang kasama noon pa sa umpisa sa John chapter 1, ay ngayon pa rin sila nagtatanong, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag. Sa inyo ba, maliwanag na ba na si Jesus ay Kristo? Kung maliwanag na, hanggang chapter 10 na lang tayo. Di ba? Buong chapter 1 at 9, malabo pa pala sa kanila. Hindi pa rin ba talaga nila alam? Nakikinig ba sila? Kayo po ba? Nakikinig ba kayo? Ano ba natutunan nyo mula chapter 1 hanggang chapter 9? Kaya sa natin, sa celebration natin, walang uuwi hanggat hindi nakapag-review ng report. Biro lang. Baka walang matend. Okay? Samantalang sa umpisa pa lang ng John chapter 1, nandoon na sila kung saan nagbabautismo si Juan. At hindi naman sila mga slow, dahil alam nila. Pero bakit nila ito itinatanong ng merong pressure? Huwag mo na kaming paghintayin. Sabihin mo na ng maliwanag kung ikaw nga ang Kristo. So ang mga Hudyo ay hindi lamang naghahanap ng linaw. Malinaw naman talaga. Kaya lang, hindi nila ito nauunawaan o humingi sila na pangunawa kung sino ba talaga si Jesus. Ito ay dahil sa halip, ang gusto nila ipahayag ni Jesus ng hayagan o sabihin na siya ang Kristo upang bigyan katuwiran na siya ay ipadakip. Yan ang tunay na layunin ng tanong na ito. Upang mismong lumabas sa bibig ni Kristo, ako ang Diyos, ako ang Kristo. Kaya mapapansin nyo, madalas sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. I came from the Father. Galing ako sa Ama. Ang ginagawa ko ay ang pinagagawa sa akin ng Ama. Bakit ganun magpahayag ni Kristo? Bakit mga hindi direkta? Bakit mga kwento? Bakit may ginagawa? Upang tayo mismo ay lubos na kumilala sa Kanya, hindi lang dahil sa sinasabi ng kung sino, kundi dahil tayo mismo ang nakasaksi, nakarinig, nakakita ng Kanyang mga ginawa kung sino siya. At dito sasagutin ni Kristo, hindi niya sasabihin na, oo, ako yon. Ako nga ang Kristo. He wants us to realize something kung sino ba talaga siya ayon sa nakikita natin sa Kanya, naririnig natin sa Kanya, ayon sa ginagawa niya. Kaya sa number 2, ang makabuluhang sagot ni Jesus. Sabi niya, I told
and you do not believe. So dito, kitang-kita na hindi talaga nila iniintindi. Kaya lang nila gustong itanong, hindi dahil sa gusto nilang maunawaan, kundi dahil meron silang gustong mangyari. Minsan may mga tao rin ganyan. Nagtatanong hindi para malaman o maunawaan, kundi para magpakita na mas marami siyang nalalaman. Sinabi ko na sa inyo, Jesus affirmed this to Samaritan woman, John 4:26, at maging tatapos lang, the man born blind, John 9:37. Sino po ba siya upang ako'y sumamba? Ako yun. O, kanino niya nire-reveal? Sa mga tunay na kanya. And he had accepted the confession of the disciples. Sa John 1:49, in his discussion with the Jewish authorities, he implied as much, John 8:28 and verse 58. At dito, he once more affirms his messianic identity absolutely. Sabi niya, ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ano daw, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano daw magpapatotoo? The works that I do. Isa yon. Ang kanyang mga sinabi, number one, I told. Sinabi ko na sa inyo. And isa pa, the works that I do. Jesus earlier referred to his works as evidence. So dito sa John chapter 1 hanggang John chapter 10, ano na ba ang natatandaan natin mga ginawa ni Kristo? May natatandaan ba kayo? Ano yung kanyang mga sinabi? May natatandaan ba tayo? And he pressed this point later before the disciples. The man born blind reasoned the same way. Ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, hanggang sa puntong ito, sa Gospel of John, ay mahalaga para maunawaan natin kung ano ang sinasabi niya sa talatang ito. Paulit-ulit na binanggit ni Jesus kung paano siya nasa langit kasama ng Ama bago siya ipadala ng Ama sa lupa. At sinabi niya na babalik siya sa Ama. Dagdag pa dito, sinabi rin niya ang kanyang identity na siya on equality with God the Father. Nagpapakita na meron siyang natatanging koneksyon sa Ama and has announced that He holds the power to ensure na ang lahat ng sumasampalataya ay merong buhay na walang hanggan o ang lahat ng naniniwala ay merong buhay na walang hanggan. Ano-ano na nga ba ang ginawa ni Jesus na na-record dito sa John na pinag-aralan natin? Tapos tatanungin mo sa John chapter 10, wag mo na kaming paghintayin. Sino ka nga ba? Ikaw ba ang Kristo? Tingnan natin, mula John chapter 1 hanggang John chapter 5. Sinabi ni Jesus kay Nathanael that he would see heaven and open and the angels ascending and descending on the Son of Man. John chapter 3:13, Jesus told Nicodemus that the Son of Man had descended from heaven. John chapter 5 verse 17 to 18, Jesus referred to his Father in a way that made the Jews realize he was calling God his own Father. No? Sinabi ko na sa inyo. At tatanungin niyo pa rin. Mahirap talaga maniwala ang ayaw maniwala. Believing is, ano yung panghuling believing na sinasabi natin? Pagtanggap. They know, because it was being told, sinabi, alam nila na si Jesus ay ang Kristo dahil nakita nila. Pero yung panghuli, ang pinakamahirap sa kanila, ang tanggapin na siya nga ang Kristo. Ang pinakamahirap, ang pinakaimportante. Dahil ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap ng kaligtasan. Ano pa? Ano pa ang sinabi ni Kristo? Sabi niya, He called God His own Father, making Himself equal with God. So, sino siya? Ano pa? John chapter 3:11.
chapter 5, verse 19 and verse 30, Jesus spoke of doing what He saw and heard the Father doing. Ginagawa ko ang nakikita kong ginagawa ng Ama. Ano yun? Joke-joke lang? Ano yun? Para masabi lang niya, He told those things upang maniwala ang mga tao. Pero merong mga sadyang ayaw maniwala. Bakit kaya sadya? You try to ask yourself kung hindi ka pa rin naniniwala ngayon, anong problema? Why is it sadya? Another thing, Jesus asserted that the Father had given Him life in Himself. John 5, verse 26. And Jesus said that the Scriptures bear witness about Him. Ang kasulatan ang nagpapatotoo kung sino ako. Ang patungkol sa akin. John chapter 5, verse 39. In John chapter 5, verse 43, Jesus said, ano sabi ni Jesus? That He had come in the Father's name. Siya daw ay dumating sa pangalan ng Ama. At ito pa, sabi niya pa, John chapter 5, verse 46, Jesus said that Moses wrote about Him. Then sino ni Moses? So pinaghihintay ba ni Jesus itong mga nagtatanong sa Kanya sa kasagutan? Hindi. Dahil sa umpisa pa lamang ay ipinapahayag na ni Jesus kung sino siya, na kailangang maunawaan ng tao, siya nga ang Kristo. Siya ang kailangan ko. Siya ang hinihintay nating lahat. Sa sinabi pa lang yan, sa lahat ng sinabi ni Kristo mula John chapter 1 hanggang John chapter 5. Ano pa ba ang meron mula John chapter 6 to John chapter 7? Para tayo nag-flashback. Ano pa? Jesus claimed to be what? The bread of life. John chapter 6, verse 35. Kayo, nung maintindihan nyo, marinig nyo ang sermon patungkol that Jesus is the bread of life, sino siya ngayon para sa'yo? Panadero? Jesus said, I am the bread of life. Panadero siguro ito. Diba? You will know, you will realize na siya ay Kristo. Kasi alam na, tinutukoy niya doon, the bread from heaven. What else? Jesus said that He had come down from heaven to do the will of Him who sent me. Hello? Hello, Lord. Si Lord ba yun? Tumatawag yata si Lord sa atin. Akala ko dito sa speaker eh. May pinapasabi yata si Lord sa inyo. Makinig daw kayo. Ano sabi niya? Na siya ay dumating upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Ano para sa inyo yon? Ano yun? Pinaghihintay mo kami. Sino ka ba? Ganun ba yung magiging tanong natin? No? Dumating pa rito ako. Ikaw ba, merong kakatok sa bahay mo, may daladalang parcel galing Shopee, Lazada, Sandamakmak. Tapos tatanungin mo, sino ka? Alam mo naman, di ba? May deliver po ako para sino ka? Hindi ganoon. Alam mo na. No? Andito ako para gawin ang pinapagawa sa akin ng Ama. Sino ka? Hindi yung sa bahay mo, alam mo na may daladalang malaking belt bag, may sombrero, may motorsiklo, kulay itim. Pag kumatok, maniningil po, sino ka? Alam mo na. May dumating na kartero. May kartero pa ba ngayon? May dalang sulat. Na pag dumating sulat po, sino ka? Alam mo. Kartero yun. May dalang pizza. Alam mo yun, delivery boy ng pizza. Hindi tatanungin pa, sino ka? You knows.
Now, Jesus is here. He said, I am the bread of life. Sinabi na, I came to do the will of Him who sent me. John 6:41-42, I am the bread that came down from heaven. I am the living bread that came down from heaven. Inisa-isa pa, inusisa pa. Tapos tatanungin, huwag mo na kami paghintayin. Kung ikaw si Kristo, sabihin mo na, aray, tingnan natin kung anong klaseng tao meron ang mga tao noon. Meron pa rin bang ganyan ngayon? Sino ba si Kristo talaga? Sino ba si Kristo sa atin? You read your Bible, that will tell you who Christ is. Kung hindi ka naniniwala sa nag-share tayo, share sa'yo, you read it yourself. You go to church and listen to the sermon that Christ is being preached. We don't go to church to learn how to be prosperous. We go to church to know who Christ is. Kaya tayo nagsisimba para makilala ang Diyos, para makilala si Kristo, para maging matatag sa salita ng Diyos. Hindi yung pagkatapos ng mahabang sermon, mahaba ho talaga, sasabihin natin, sino nga ba si Kristo? Pastor, sabihin mo na ng diretsyo, sino ba si Kristo? Natapos na natin ang buong John chapter 1 hanggang John chapter 9, hindi pa natin kilala si Kristo. John 6:63, Jesus said that His words, ang kanyang salita ay spirit and life. Ilista nyo lahat yan. Ang dami. Jesus said that His teaching was not His, hindi sa Kanya, kundi galing sa nagsugo sa Kanya. Chapter 7, verse 16. And Jesus came from the true one and said He would go where His opponents could neither find Him nor God themselves. Hindi daw siya makikita. John 7:28, 34, and 36. John chapter 7 na. John chapter 8 to 9, ano pa ang sabi ni Kristo? Tinawag niya ang kanyang sarili na light of the world. John 8:12, John 9:5, liwanag. Liwanag ka? Ano ka? Si light man? Hindi pa ba siya ang Kristo? May iba pa ka bang ini-expect? Jesus claimed to be from above, not of this world. Hindi siya taga rito, galing siya sa itaas. John 8:23, John 3:31. And sabi pa ni Jesus, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. Kaya wala pa yung cross. John 8:42, I came from God, He sent me. Sabi siguro mga Pariseo, ano ba? Sino ko ba talaga? Bakit sa ganoong kaparaanan, no, mula John chapter 1 hanggang John chapter 9, ay tila bakit parang paisa-isa ang kapahayagan ni Kristo? Bakit? Kung ilalahat ba yan sa inyo, maiintindihan nyo agad? No. Subukan kaya natin, one Sunday, buong Gospel of John ang ating magiging topic. Kaya nyo? Ito ang chapter 10, hinihimay pa natin sa 4 na bahagi That's the reason. Dahil ang ating kaisipan ay hindi kagaya ng kaisipan ng Diyos. Hindi natin kayang ilagay sa ating utak ang lahat-lahat patungkol sa Diyos. Kailangan itong unti-untiin. Dahil hindi tayo ganun kalawak. His thoughts are not our thoughts. Kaya ang Diyos ay merciful, mahaba pa siya na hindi binibigay, ipinapaalam sa atin. Inuunti-unti.
Meron ba kayo nakita pagka-hire mo ng empleyado? O sige, gawin mo ang lahat ng yan. Alam niya na ba kagad yun? Na yung ipinanganak yung anak mo, pag edad niya ng 3 taon, marunong na ba siya kagad lumabas, pumunta sa eskwelahan? O, ganito gagawin mo, hanggang ano na yan? Hanggang mag-edad ka ng 18 years old, eto lahat ang gagawin mo, bahala ka na. No. Di ba, tinuturuan natin, unti-unti. Ipinapakilala natin, itong papa mo, itong mama mo, si lola yan, si lolo yon, si kuya, si ate. Ginagawa namin ito para sa'yo. Para ano? Para maunawaan. God is a great teacher. Ano, pakakainin mo ba kagad yan ng lechon baboy? Paborito ko anak, kumain ka. Ha? No. So bakit ganito? Para lubos nating makilala. Hindi tayo magsesettle na, yes, He is the Christ. But sino si Kristo sa buhay natin? Hindi yung pagka nakita lang natin sa krus, yan si Jesus. Sige nga, sino si Jesus para sa'yo? Napako sa krus para pagpalain ako. Ganun lang ba yun? Those who truly know Christ, talagang makakapagsabi kung sino si Kristo sa buhay nila. Sabi pa niya, John 8:58, before Abraham was, I am. Mahaba po ito kasi mula chapter 1 ang binalikan natin. You have seen Him, yet He is speaking to you. Sabi niya dun sa bulag. And the man worshiped Jesus. Why? Because nakilala niya. John 9:35-38. And lastly, John chapter 10, Jesus said that the Father had given Him authority to lay down His life and take it up again. Buhay na ang pinag-uusapan dito Sino siya? Sino si Jesus? Bakit niya sinasabing buhay na ang ibibigay niya at kaya niya rin itong kuhain? Sino makagagawa nun? Maliban na lang kung siya ang Messiah o Kristo. Unbelieving scholars or Jews sometimes claim that Jesus never said such things. Sinasabi nila, hindi sinabi yan. Hindi niya sinabi yan. Pero ang totoo ay sinabi ni Kristo dahil maraming nagpapatotoo. Merong naniniwala, merong hindi. But they can only maintain that position by assuming that John has not presented what Jesus actually said. Ano pa? Mga sinabi pa lang yon. Paano yung mga ginawa ni Jesus? The signs. Ilang sign na po meron tayo nakita dito sa John. The work that He do. Ano yung sign? Ano yung kanyang mga ginawa? First sign, sino nakakaalala? Turning water into wine. Sinong makagagawa nun? Maliban kung ikaw ay Diyos. Second sign, ano yun? Ano yung pangalawang ginawa ni Kristo? Pinagaling ang nobleman's son. Pangatlo, pinagaling ang paralitiko. Pang-apat, pinakain ang 5,000 sa halagang 5 tinapay at 2 tatanungin pa ba natin? Diyos ba siya? Tatanungin pa ba? Si Kristo ka ba? Ha? Pang-5. Ano yung pang-5? He walks on water. Hindi yan si Kristo, si Aquaman yan. Dinadaya tayo ng mundo. Huh? Huwag kayo pumunta sa mundo para sabihin sa inyo kung sino si Kristo. Go to the Bible. He walks on water, John 6:15-21. At yung pang-6, katatapos lang, na nag-umpisa ng another discussion, is healing a man born blind. Sino ba ang makapagbibigay ng paningin sa ipinanganak na bulag? Masasabi ba nating
Pinaghihintay ni Jesus ang mga tao para sabihin niya kung sino siya. It is provided abundantly. Pinahayag na niya. Ang dami ng sermon, ang dami ng sinabi ni Kristo. But the point is, if you have the desire to know Christ, you will do something. Basahin niyo po ang John and the Gospels. Balikan mo yung sermon series natin sa John simula ngayong year, January. Uploaded sa YouTube. Now, going back to the question of the Jews, sa tingin nyo, sincero ba ang tanong na ito o isang hamon upang mabitag si Kristo? Pinapakita rin dito na hindi talaga nila pinapakitaan ng lubos na paggalang itong si Kristo. Ang tingin nila ay mas matalino sila kaysa sa Kanya na kaya nilang lokohin at ito ay mabibitag nila. Ang tao mahilig sa isang tanong, isang sagot, ayaw naman maniwala. Ganyan din ba tayo minsan? Isang tanong, isang sagot. Ikaw ba ang kumuha ng pera ko? Hindi. Sinungaling. O, di ba? Hindi naniniwala. Sadyang ayaw maniwala. O, isang tanong, isang sagot. Ikaw ba ang Kristo? Pag sinabi ni Kristo na yes, sinungaling ka. I and the Father are one. Sinungaling. I came here to do the will of the Father. Sinungaling. Ewan. Kung maniniwala ka dahil narinig mo, nasaksihan mo. Kaya nga sabi ko noong nakaraang mensahe, kung merong kaunting pagbabago sa inyong kaisipan dahil sa inyong narinig, nakita, nasaksihan, naranasan, huwag mo nang baliwalain. Pagtuunan mo na ng pansin at tumugon ng tama. Huwag mo nang tanungin ng paulit-ulit na naghahanap ka ng sagot na gusto mo. Yan ang isang ugali ng tao na malaking problema. Lalapit, payo, pero meron palang gustong sabihin nung nilapitan niya na gusto niyang marinig. Hindi ganyan ang Diyos. Dahil ang sasabihin ng Diyos sa atin ay ang totoo at ang dapat nating marinig, hindi ang gusto nating marinig. Ang sabi ni Pablo sa mga huling araw, ang mga tao ay makikinig sa gusto nilang pakinggan. Hindi na sa katotohanan. Yan ang problema na magpapahamak sa tao. Hanapin mo, alamin mo at aralin mo. Patunay yan na pinagkalooban ka ng Diyos ng na maniwala. Ano ang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang ilan? Sabi ni Kristo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang simpleng katotohanan, ayaw maniwala. Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ayun naman pala. They have closed their eyes to the clear evidence. Tanging ang mga kay Kristo na ibinigay sa Kanya ng Ama ang sumasampalataya. Ang iba ay nabulag ng kanilang makasalanang pagtatanggi o pagtatangi na ayaw nilang maniwala. Tanging ang mga ne-regenerate o mga muling binuo o pinanganak na muli ang mga naniniwala. Ang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang mga tao ay dahil hindi sila kabilang sa tupa ni Jesus. That's the only reason na nagpapahiwatig na dapat muna silang bigyan ng Diyos ng kakayahang maniwala at gawin silang bahagi ng Kanyang mga tao na may bagong puso. John 1:12-13, sabi doon, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos
hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Balikan natin yung verse 12. Sabi doon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Sabihin, ano yung lahat ng tumanggap at sumampalataya? Past tense. Ang mga tumanggap at sumampalataya, sila yung binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano sila ngayon naging anak ng Diyos? So yun ang unang dapat mangyari. Okay, verse 12. Paano daw naging anak ng Diyos? Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang ayon sa kalikasan, kagustuhan at kagagawa ng tao, kundi dahil kagulooban ng Diyos. Yan ang umpisa. Bago ka manampalataya, kailangan mo ipanganak muli. At yun ay kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay sumasampalataya, kung ikaw ay tumanggap, ibig sabihin, ipinanganak ka ng muli. Hindi yung kailangan ko munang manampalataya para ipanganak ako muli. Magre-ready na ako, papanganak na ako ulit. Ano man na, uuna? Kapanganakan? O ikaw na? Kailangan mo na ipanganak muli. In John 6:44, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugos sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, sabihin, wag natin tingnan yung ang mga lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Wag lang yon. Kasi ang mga lumalapit sa Kanya ay siyang dinala ng Ama sa Kanya. Tama ba? Naiintindihan niyo ba yon? Kasi wala nga makakalapit maliban dalhin ng Ama sa Kanya. So kung tayo ay nakakalapit sa Kanya, ibig sabihin, dinala na tayo ng Ama kay Jesus. Hindi ang ating sariling desisyon, lalapit ako sa Diyos ngayon, bukas hindi. Kundi tayo ay na kay Kristo dahil ibinilang tayo ng Ama kay Kristo. Kaya tayo nakakalapit sa Kanya kasi kasama natin siya. Kaya natin kasama siya kasi tayo ay tupa. Kaya tayo naniniwala sa Kanya, nananampalataya kasi kasakabilang tayo sa tupa. Yan ang mga dapat natin tandaan. Pangatlo, sino ang mga tupa? O sino nga ba ang mga tupa? Paano ba natin malalaman kung ikaw ay tupa? Pastor, siyempre lang. Ang sabi ng tupa, ba. Sabi ng kambing, meh. Pag kambing kasi, puro ako yun. Meh, meh. Verse 27 to 28, it says, sabi ni Kristo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Unang karakter ng tupa, nakikinig. Hear the voice of the shepherd. At pangalawa, siya ay kilala ng pastol. Knows by the shepherd. Nakikilala ko sila. Kaya hindi maloloko si Kristo. He knows His own. Hindi porke join tayo, kasama na tayo. You can join, but still, God knows who are His. And those who are His, hears the voice of the shepherd. Nakikinig. At yung panghuli, sumusunod sila sa akin. Follows the shepherd. So, dalawa yung sa atin. Nakikinig at sumusunod. Yan ang karakter ng tupa. Nakikinig at sumusunod. At ano ang probisyon ng shepherd sa kanyang mga tupa? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, eternal life. Una, number 2, kailan may hindi sila mapapahamak, will never perish. And that is temporary? No, forever.
And pangatlo, hindi sila maaagaw sa akin ni numan will be with the Lord. Yan ang probisyon sa tupa. Ang akin ay akin. At sila ay may buhay na walang hanggan, and they will never perish, hindi sila mapapahamak, at hindi sila maaagaw sa akin ni numan, mananatili sila sa akin. Oh, John chapter 10, Jesus is the door. John chapter 10, verse 11, Jesus is the great shepherd, the good shepherd. The Lord gives His sheep the endless life of fellowship with God. Pinoprotektahan sila ayon sa Kanyang divine grace, and He allows no one to snatch them from His hand. At ang mga tupa ay nagpe-persevere dahil God preserves them. Dahil pinapanatili ng Diyos. At walang sino man ang makakakuha sa Kanya, it's give us the picture of eternal security. Eh kung may ganon, may hahanapin ka pa bang iba? Eh, sabi na awit natin kanina, in Christ alone, my hope is found. Here in the love of Christ, no fire of hell, no sin of death. Walang makapaghihiwalay. Would you believe? Would you listen? Would you follow? Eternal life, by definition, can never be taken away, especially when Jesus' sheep belongs to Him and to His Father. Pang-apat, ang kasiguruhan ng mga tupa. Sigurado ba tayo diyan? Yes. Kay Jesus, sigurado tayo. Sabi kasi niya dito sa verse 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila ay lalong dakila. Jesus is great, but the Father is even greater. Dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Biruin mo, dalawa na ang nangangalaga sa iyo. Si Jesus at ang Ama. Meron pa bang makakaagaw sa iyo niyan? Ang Ama ay dakila sa lahat. Because the Father is greater than all, the sheep can be certain that no one can take them from the Father. There's no power in heaven or on earth greater than the power that keeps those who believe in Jesus. Walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos. At kung Diyos ang nangangalaga sa atin, ang nagpapanatili sa atin, we are sure we are safe. There's no demon, no deceiver, no antichrist, no Satan that will prove stronger than Him. More compelling than God the Father. Kaya mga kapatid, mga anak ng Diyos, Jesus said, ano sabi ni Jesus? Believe God, believe in God, believe also in me. John 14 verse 1, bagamat wala pa tayo dyan, sabi niya doon, let not your hearts be troubled. Kakabahan ka pa ba? Kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin. Kay Kristo, sigurado. Kaya nga, in Christ alone. At sa conclusion, sino si Jesus? According to John chapter 10, Jesus is the door. Jesus is the good shepherd or the great shepherd. At ngayon, Jesus is the Christ. Ano yung pang-apat? Next Sunday, malalaman nyo. Sino nga ba si Jesus sa John chapter 10? John chapter 10 is all about who really Jesus is. He said that He is the door, He is the great shepherd, the good shepherd, and now He is the Christ.
pero hindi yun matanggap ng mga Hudyo. Ephesians 1:4-6, mga kapatid, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil yan lahat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil malakas tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. At dahil kay Kristo tayo ay nababago. Pinili niya tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya kung pinili ka, magpasalamat ka. Kaya kung naniniwala ka, ibig sabihin pinili ka. Kung nakikinig ka, ibig sabihin tinawag ka. Kung ikaw kabilang ka. Kung ikaw ay sumusunod, kabilang ka. Ang lahat ng tupa, paano malalaman na itong mga to ay tupa kung kayo ay sama-sama na sumusunod sa pastol? Kapag ang tupa ay nagsasama-sama, ibig sabihin may pastol yan. That's why those who believes are being gathered together. Sabi ng Hebrews, do not neglect the gathering. Dahil doon nakikita ng mundo kung sino kayo, kung kanino kayo. Kasi kung walang pagkakaisa, wala ang pastol. Walang nangunguna, walang nangangalaga, kanya-kanya. Dito kasi hindi naman natin nakikita eh. Pero sa kanila, when they say, there's a sheepfold or a pen, there is a shepherd. Kaya nung nawalan ng hari ang Israel, nasakop, nagkawatak. That's how great the Lord is. Kaya hindi ka gagawing Kristiyano, hindi ka ipapanganak muli at tapos mag-iisa ka. Dahil ang plano ng Diyos, mga tupa, magkakasama. At merong pastol na nangunguna sa kanila. Sino ang fina-follow natin? Jesus, the Good Shepherd. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sino yun? Si Kristo. Kaya mga kapatid, sinabi ni Jesus, ano sabi niya? Hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Kung narinig mo yan, ano ang nararapat na tugon sa pahayag na yan? Hindi sila maaagaw ni numan sa akin Ama. Ano ang dapat na tugon natin diyan? Dalawa. Pagtitiwala at pagsunod. Jesus is the door, safety. Jesus is the good shepherd, ano yun? Pasture. The Lord is my shepherd, I shall not want, I shall not lack. And now, Jesus is the Christ, He provides us the salvation. Knowing this, tayo ay magtitiwala at susunod sa Kanya. Dahil apart from Him, you can do nothing. Walang tupa na nananatiling kung siya ay malayo. Walang tupa na nanatiling malusog, maayos, kung siya ay walang pastol. Naalala niyo yung pinakita ko dito last time na video, yung tupa na pagkalaki-laki na ng kanyang balahibo. Bakit? Kasi walang gumugupit. Kaya pala ang bigat-bigat ng dinadala, kasi walang nagtatanggal. Kaya pala naliligaw kasi walang naglilid. Hindi sumusunod. Kaya nasasaktan kasi walang nagtatanggol. Kaya napapahama kasi walang gumagawa.
That is your Jesus Christ. Your door, your shepherd, your Christ. Wala nang iba. Let's pray. Lord, we thank you. Salamat aming Diyos, Ama, na kami pinanganak muli.